Magandang araw mga kabayan. Bisitahin natin ang ating tanim uli. Itong isang style ng yung kang pagtatanim na kuha yung kang halo-halo. Katulad nito, may tanim tayo ditong pakwan. Pagkatapos, ang kahalo nito ay melon. Yun, oh. Halo-halo sila. Pakwan, melon, magkahalo. Kaya pagka tayo magtatanim, gawin nating mix planting baga. Huwag natin ugaliin na pagka tayo nagtatanim yung halimbawa ay talong lang, o kaya melon lang, pakwan lang. Kailangan yung halo-halo. Kasi kung halimbawa yung isang melon natin tanim lang natin melon. Katapos halimbawa yung melon nagkaroon ng problema, hindi na tayo aani. Kaya ang gawin natin, laging mix para sakali man na yung iba nating katulad ng melon hindi gumana, yun naman pakwan, doon naman tayo. Kaya ditong pagtatanim ko dito mix. Tulad nito, ayan, magulang na, nadilaw-dilaw na. Ganyan ating pagtatanim dito, yung mix. Kaya kung tayo magtatanim, panatilihin natin mix. Huwag tayong mag single crop. Kasi dati dito yung tinanim ko pakwan. Ngayon yung pakwan at saka melon din, kaso yung pakwan talagang hindi siya bumunga. Edi doon tayo nakinabang sa sa melon, dahil kasi yung melon namunga siya ng ayos. Kaya kung titingnan mo kahit sa sa kaunti lamang space, ito mo kaunti lang space, di lang sa solo ko yan sa kahit pa paano pagpabunga tayo, harvest tayo na Kaya kung gugustuhin natin na magtanim, walang imposible, basta kuha. Dahil kung tutingnan nga natin sa ibang bansa nga yung building na abandonado, para lang wag masayang, ang ginagawa nilang farm building yon. Kaya ang gawa nila, tanim lang nila doon sa masetera. Yun lang ginagawa nila. Itong isang gagawin nyo dito, tingnan nyo ito, para siyang may mga murang buko doon sa ang gagawin nyo lang, alisin nyo na yung dulo nito, yung ganan. Tapos ang mangyayari doon, magpo-focus na lang siya doon sa sa bunga. Kasi lalo na ito, yung kanyang pagtatamnan konti lang, ito sa singit lang. Kaya alam niyo, pagka konti lang kanyang tinatamnan, ibig sabihin konti lang yung kanyang makukuha diyan na sustansya. Kaya ngayon, ang gagawin natin, lilimitahan natin yung kanyang paglago. Kailangan nyo, kung siya lalago, ang ilalago niya ay doon na sa bunga. Kasi maliit nga lang yung kanyang yung napapag taniman. Ang isa sa nakakapagpataba ng na yung lupa, yung patuloy natin tatamnan siya. Ayun, patuloy na tataba ang lupa. Ang lupa pumapayat yan kapag yung tayo ay yung inaabonuhan natin ng hanggang mga chemical na abono. Dahil kasi yung chemical na abono, pag hihigop niya yung lahat ng taba, yung lahat ng sustansya ng lupa,
Pagkatapos, ibinibigay niya dun sa halaman. Alam mo na pagka hinigop ng hinigop na yan, ang mangyayari, di biglang lalago yung ano, halaman. Ang lupa naman, pumapayat naman siya. Ganyan. Hindi kagaya na yung halimbawa yung kuha natin, yung normal lang, halimbawa katulad yung mga ginagamit natin, yung natural, yung mga dahon-dahon din niya. Dahon-dahon. Tapos kaya nga yung ginagawa ko, yung katulad ng mga garden, mga dahon. Yan eh, dito sa mga puno, yan katulad yung puno. Ilalagay kong ganyan. Oh. Lagay nyo lang, yung kusumutin nyo, ilagay nyo sa ano, sa puno. Ayan eh, kung titingnan ninyo, parang medyo mabagal ang kanyang kuha niya. Katulad ng karto, kita mo. Yung gugusumutin. Medyo mabagal lang ang effect na yan. Dahil kasi, yung kasi ano pa, yung kailangan mo nang matunaw, makain muna siya ng mga good bacteria. Pagkatapos, yung dumi ng bacteria na yun, ayun ang makakain ng ano, ng halaman. Kaya yun ay kuwan. Kaya yun matagal. Hindi gaya na yung halimbawa, ang pinakamabilis lang talaga yung ano, so yung mabilis yung chemical. Yung iba, ang ginagawa nila nung kuwan, di siyempre ganun yung epekto. Ay ano, ay pinaghahalo nila, yung gumagamit sila na yung mga ano, natural na fertilizer. Halimbawa, katulad yung mga dumi ng hayop. Tapos hinahaluan din nila na yung chemical, yung ganun doble, para yung lupa ay kuwan, tumataba rin ng tumataba. Importante kasi na ano, na mapataba natin yung lupa. Minsan kasi yung kalimitan, kaya sila sumuko sa pagtatanim. Kasi ang naging style kasi nila, pinapataba nila yung halaman. Tapos yung lupa naman pumapayat. Ngayon ang nangyari, nung una kumikita sila, tapos yung pahuli, wala na. Kasi ang lupa ano na, humina na ng humina, pumayat na ng pumayat. Ay ngayon kahit patabayin mo yung kuwan at ang kanilang tinatanim ay payat na, ay hindi rin balanse. Kaya nangyari, mahina sa ano, yung ganyan kasi, mahina sila sa mga ano, peste. Yung halimbawa, dinaanan sila ng ano, ng peste, hindi sila makasurvive yung kanilang mga bunga. Kaya ang kailangan pagka papatabay na natin ang ano, ang lupa, patabayin din natin ang halaman. Yung katulad nito, kung ano, pagka kasi ano, mataba yung lupa natin na ano, na tinatamnan. Yung kasi kapag kahit mainit, ay yung katulad sobrang init, kahit pa paano nakakapag ano siya, nakakapagbigay siya ng ano, ng bunga. Kasi yung kasing pag mataba kasi yung tinatamnan na niya, napipilitan siyang lago kahit na nahihirapan siya sa init. Yung katulad dito, tingnan nyo, palibasa yung hanggang may dito. Kaya ang kanyang ano, yung kanyang, kita nyo yung mga talbos niya, oh. Ang talbos niya, hirap na hirap siyang ano, lumago. Kasi ano eh, sobrang init. Kaya hirap na hirap siya yan, no? Ito yung mga talbos na ganyan. Na ano siya, naninilaw, oh, at saka yung mga orong. Pero kita nyo yung mga ano, mga dahon. Green na green. Green ang kanyang dahon. Ibig sabihin, masustansya yung lupa niya, mataba. Kaya naman kahit ganyang ano, mainit, kahit ganyan nangyayari, hindi sila makalago. Yung merong tangkay na nakaka-survive siya. Tulad nito, yan. Kaya siya nakakabigay siya ng bunga. Saka ito, kahit pa paano salamat na tayo sa sa Diyos na naglikha sa atin at kahit paano nabibigay ito ng bunga. Ganyan. Yan, katulad nito. Yan, may siya. Bunga rin. Halo-halo yan, may pakwan, may melon. Kaya katulad yung pakwan naman dito, hindi naman siya namumunga.
Ngayon, ang namumunga rito yung melon. Kaya ganyan ang gagawin natin. Pagka tayo tatanim yung mix. Kasi kung halimbawa ito yung pakwan lang. Ang pakwan inaantay natin, ano lang siya, bumubulaklak lang siya. Pero yung kanya naman bunga, hindi nagtutuloy. Ngayon dito, ang bumubunga dito yung melon. Dito sa parting ito. Doon sa kabila, ayos. Bumunga naman doon yung yun yung pakwan. Kaya yun ang kagandahan ng pag ng mix na kaya yun ang kagandahan ng mix na pagkatanim. May pakwan, meron tayo dito melon. Kaya habang tayo ay nag-aantay ng bunga rito ng ng pakwan, meron naman tayo dito na nakikita na bumubunga ang melon. Yan, katulad nga na yan. Yan. Tulad nga na yan, nabuko yung ating ating melon dito. Ganyan na ating gagawin, mix lang, mimix tayo ng na pagkatanim. Ganito kasi ang ang nangyayari dito sa sa pakwan dito, yan Kita mo natuyo yung kanyang yung kanyang buko natutuyo. Kasi wala naman ako makita na na kulisap. Kaso wala natutuyo. Pero di bale, meron naman tayong kahalo na melon dito. Natin ayun naman siyang bumubunga. Pero kahit paano kahit ganito ang ginagawa ko, tinatamnan ko siya. Hindi ko siya inaantay na tanim ulit tayo. Tanim. Kasi ganyan talaga yung yung pagtatanim na minsan talagang mabunga yung ating tanim, minsan naman kumbaga sa nagtitinda matumal. Kaya ang gagawin natin kapag tama na. Katulad nga nito ang ginawa ko dito sa may likod, tinamnan ko ng ibang labanos kagabi. Kasi ako nakabili na yung yung labanos. Ang ginawa ko yung doon naman ko para yung dahon hindi nila pinutol. Tapos yung ginagawa ko yung dahon, ginawa kong salad. Pagkatapos na isipan ko yung mga maliliit na tanim ko diyan. Kaya yan, ito yung may tanim. Yan at na yung iba yun yan ang iba na nakuha. Kaya halo-halo yan. Ang ganyan ang isa natin gagawin. Meron tayong pakwan dito. Tapos merong labanos na ayun sa sa labanos ang gagawin natin. Yun pasuluyin natin. Hindi siyempre dadahon yun. Pagkatapos dun sa dahon, makikinabang tayo dun inshallah. Tapos ngayon yun, pagka nagtagal bubunga yun. Tapos yung pag natuyo yung bunga na yan, meron ulit tayong pananim para sa Kaya kung tayo bumibili kayo ng labanos, pag merong mga maliit lang na napasama na labanos, wag niyo nang gulayin. Ang gawin niyo dun sa maliit na labanos, itanim niyo na. Tapos hayaan niyo yung mamunga. Tapos ayun na, meron na kayong pag may tuyo, buklatin tuyo na yung bunga na yan, maraming buto yun. Tapos meron na kayong pantanim. Yan yan yung katulad ng mga tanim ko dito. Yan ang isa ring ang isa ring technique kapag kayong mainit. Pagka mainit hayaan nating maraming damo na ganyan. Tayo nyo yung mga damo, hindi ko yan inaalis. Yan kasing damo, yan ay nakakatulong para yung makataklob siya sa sa sikat ng araw. Kasi kung yung sikat ng araw ay direkta na sa lupa, ang lupa ngayon matutuyo agad. Kaya kita ninyo ang itsura niya kapag sobrang init. Ang kanyang mga dahon talagang tigasin talaga.
At saka yung kanyang mga talbos, hindi siya ano, tumitigil siya sa sobrang init. Kaya pati nga yung kanyang mga bulaklak ay bukong-buko pa lang, madilaw na Yan yung madilaw na yung kuwan, hindi na magtuloy. Pero kahit paano naman, ayan no, nagbigay naman siya ng ano, ng buko. Na bunga. Ganyan ang ano, yung halaman. Nakuha. Basta yung halaman kahit paano nakasikaso natin siya, kung tutusin, kahit itong tag-araw, ano, hindi na sana nagtatanim. Pero ang ginagawa natin, kahit tag-araw, mainit ang panahon, nagtatanim pa rin tayo dahil kahit paano naman ay tayo naman ano, umaani. At ganyan lang ito mo, medyo tigasin yung kanyang mga kawang, pero kahit pa paano nagbibigay din naman siya ng ano, ng bunga. Yun isang dagdag na rin na ano, kasiyahan sa atin, lalo na sa tanghali. Siyempre dinidilig ko yan sa tanghali, lalo na kapag may pagkakataon para madilig siya. Dahil kasi pag hinayaan mo na hindi mo siya dinilig, ang mangyayari kuwan ay tayo na rin ang manghihinayang. Nakakuha yan, katulad dito, tingnan ninyo, nanghihina yung ano rito. Pero kahit ganyan yan, dinidilig ko pa rin yan. Tapos ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng ano, ng fertilizer, mga natural lang fertilizer. Yung iba minsan nanlilimot ako din ng mga, nangunguha ko din ng mga dumi ng camel na ano, nilalagay ko diyan. Tapos yung mga balat-balat ng ano, binababat ko diyan sa tubig. Pagkatapos yan ng ano, dinidilig ko. Kaya naman kahit yan mainit na kuha, kita niyo yung mga kuha, green na green. Dahil kasi yan, mataba na ang ano, ang lupa. Dahil kasi lagi kong dinidig ngayon ng mga binabad na kung ano-ano. Nakawan, bawa may mga balat ng gulay, balat ng prutas, yan ang nilalagay ko din. Ang iwasan lang natin yung mga ano, yung mga maasim, huwag natin ilalagay diyan kasi ang lupa natin kapag kaya niko magiging acidic. Kaya ang ilagay natin kung maaari yung mga matatamis, bawa balat ng saging, tapos yung mga bawaya, pwede rin yung mga apple, balat ng apple na kuha, o kaya yung mga bawa naggulay tayo ng kalabasa, yung mga balat niya, mga busil ng kalabasa, busil ng upo, mga balat, yung mga gulay natin ng mga dahon-dahon na ano, sa itatapon na kaysa basurahan, hindi na natin ibabat natin diyan. Ayun ang ating ano, ginagamit na talagang natural yon. Katayo ng ating lupa ay pataba siya ng pataba. Katulong natin dito yung mga ano, yung mga langgam. Ang ginagawa nilang ng ano, ng langgam, nagbubutas sila din. Yan ang mga katulong natin dito, yung mga langgam na ginagawa nila, binubutas nila yung ano, yung lupa. Tapos yung butas naman, yan ang nakakatulong naman doon sa mga halaman para yung mga ugat nila ay ano naman, makapasok doon sa, makasuot doon sa lupa ng madali. Ayun nga pala, hindi pa nakapag-subscribe at hindi pa nakapag follow sa ating mga kwentuhan, mag-subscribe na tayo at mag-follow. Salamat nga pala doon sa mga kahit pa paano tiyatsaga na manood doon sa ating mga itong libangan natin. Sige, salamat, hanggang sa muli.